Magandang araw mga kapamilya, meron tayong pag-uusapan ngayon sa isang Barako Electric Edition, Electric Start. Kitang-kita nyo naman, bagong-bago pa lang yung ating motor na ito at mag-iisang buwan pa lang siya, kinis pa lang. Tingnan natin yung takbo, 1014 ang tinatakbo pa lang niya, so fresh na fresh. Sa oras na para mag-change oil at ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano i-change oil itong ating si Barako 175 gamit yung ating Advanced Long Ride 10W40 fully synthetic motorcycle oil. Bumili rin tayo ng ating oil filter at isa sa mga gagamitin natin ay yung 17mm para hindi bumilog yung ating drain plug mamaya pag nag-change oil tayo. Ayan, kung medyo maiksi yung tools natin, gagamit tayo ng extension. Gagamit din tayo syempre ng tool na ito. Yan, para sa 8mm para tanggalin natin yung bolt ng ating oil filter cover at syempre hindi po pwedeng walang oil pan kung saan dito natin ilalagay yung pinagpalitan natin ng langis, dyan tutulo yun. At syempre gagamit din tayo ng gloves para maiwasan nating mahawakan mismo yung maduming langis na maaaring tumulo mula sa makina ng ating Barako. So, importante yan, no? Nga pala, meron tayong free na pang change oil galing yan sa super bikes. Meron din kasama yung manual, syempre, owner's manual, saka yung manual para sa safety and warranty ng ating Kawasaki Barako. At syempre, hindi mawawala yung libre o free motorcycle chain kit. Yan, ano ba laman ng box na to? So, tingnan natin, silipin natin. Sprocket, ayan, yung sukat, no? 44 yung sukat para po yan sa likod. Pampalit natin yan. At meron din kasama syempre na chain or kadena. So, yan yung ipapalit natin pag magta-tricycle na tayo o lalagyan na natin ng sidecar. Kasi masyadong maliit yung naka 33 yung sukat ng ating rear sprocket. So, gamit yung ating 17mm or 17 na socket, kailangan mapihit natin siya pakaliwa, no? Para lumuwag yung ating drain plug. So, in case na medyo maiksi, kailangan gumamit tayo ng extension. At yan na nga, ginamitan natin ng extension. Ayan, para lumuwag yung ating drain plug. So, pero konting luwag lang yan at gamitan na natin ng kamay. Okay na yan. Lagay na natin yung ating maliit na pan para masalo niya yung langis na bubulwak mula dyan sa ating drain hole. Yan, tanggal na yung ating drain plug. Ayan, kita nyo yung langis na unang-unang nakalagay dyan sa ating Barako. Ayan, no? So, mamula-mula siya, no? Sa kabilang banda naman, parang tsokolate naman yung kulay. Kasi unang-unang langis yan na inilagay ng kasa mula nung ito ay ginawa. Bago ko makakalimutan nga pala guys, no, gagawin lang natin ito kapag ang ating makina ay hindi na mainit. Wala nang init sa kanyang makina mismo kasi delikado na ma-lost thread. Masira yung ating mga tornilyo. At buksan naman natin ito para makita natin kung gaano karami or gaano kataas yung oil level na meron sa loob ng ating makina. Ayan, pansin nyo, konti na lang yung tumutulo sa ating makina. Kakalasin naman natin ito ngayong oil filter cover. So, inalog-alog natin si Barako para in case na merong mga na-stock up na mga langis sa gilid-gilid, tumulo pa rin siya. Tagilid-tagilid lang kasi sigurado merong tutulo at tutulo pa rin dyan. At tatanggalin na nga natin yung ating pinaka oil filter cover gamit yung 8mm natin na tools. Ayan, so dahan-dahan lang, kabilaan lang yung pag-ikot niyan pakaliwa para balanse yung pag-angat ng kanyang mga tornilyo, pati na mismo yung kanyang... At syempre, ibabalik muna natin yung pinaka-cap niyan, yung itim na yan, para hindi aksidenteng pumasok yung tornilyo na pinipihit natin sa loob ng ating makina. Ayan, natanggal na natin yung isa at yun naman yung pangalawa. So, para matanggal naman natin itong pinaka-cover niya, kinakailangan lang natin gamitan ng konting puwersa dahil medyo may katigasan pa po ito. Mahirap hugutin ito. So, gagamitan natin siya ng isang matulis na bagay. Pwedeng flat screw katulad nito. Ayan. So, para hindi magasgas or mapingas yung ating makina sa labas, gagamitan natin siya ng palaman na papel or karton. Saka natin susungkitin tulad nito.
Dahan-dahan lang po yan at kabilaan lang din para maging balanse yung paglabas ng kanyang oil filter cover. So kinakailangan lang gamitan mo ng konting tiyaga, habang pasensya dahil sa ika nga ito ay isang bago pa lang, virgin pa ika nga. So dahan-dahanin mo lang muna syempre. So oras naman na humiwalay na yung ating oil filter cap ay madali naman na itong mahihila dahil kusa na po itong lalabas, kusa na itong tutulak palabas dahil sa spring na meron dito sa loob. Ayan, kita nyo, no? So lumabas po, kusa po siyang tumulak palabas. Itinulak nga po siya ng spring. Kahit itulak mo yan paloob, babalik at babalik po siya palabas. Maluwag na po siya at itinutulak na siya ng maliit na spring na meron dun sa may gitnang bahagi ng oil filter chamber natin. Siyempre, itatapat po natin yung ating oil pan dahil siguradong may tutulo po na langis dyan, kakonti-konti ay magkakalat po tayo sa sahig. Kaya importante meron din tayong gloves para hindi po masugatan yung ating mga daliri dahil matalas po yung mga gilid or edge ng mga parts ng motor natin. At nahila na natin yung kanyang oil filter cover kasama yung pinaka oil filter. Kita nyo naman, no? Bago pa lang yan pero ganoon na po siya kadumi. So tatandaan lang po natin yung pwesto niya at yung o-ring na yan ay importante na buo pa po siya dahil oras na mapingas po yan, oras na maputol po yan ay tatagas po ang langis. So ayan yung butas na kung saan ipapasok natin mamaya dyan yung pinakagoma ng bago nating oil filter. So hindi na po natin pwedeng gamitin yan kasi yan po ay gamit na at luma na, madumi na. Hindi po siya washable. Lilinisan din natin yung gilid na yan. Kailangan mapunasang mabuti. At dito naman sa ating oil filter chamber, pupunasan din natin yan kasi may mga langis na bumubulwak dyan. Sa mamaya papakita ko sa inyo kung paano pabulwakin yung mga langis na yan dyan sa may butas. At ito naman yung spring na sinasabi ko sa inyong tumutulak sa ating oil filter. Yan, malilinisan din natin dapat yan. So, wag na wag po natin yan hindi ibabalik. Make sure lang po na naka-turn off ang ating engine. Ngayon naman ay pabubulwakin natin. Pabubulwakin natin yung mga natirang langis sa loob ng makina at gagamitan natin siya ng kickstarter para lumabas yung mga langis na yan sa butas dyan sa may oil filter chamber natin. Ayan, pinapadyakan ko na yan. So, itapat din natin uli yung ating oil pan kasi tutulo po yan. So marami po yan pag dinamihan natin ng padyak. Ayan, lumalabas na po, di ba? So malaking bagay po na mailabas natin yung mga sobrang langis na yan kasi madumi po yan. Sige, padyak lang po ng padyak, wag lang masyadong pwerasahin at alam nating wala na pong langis. Konti na lang yung langis na nasa loob na yan para maiwasan yung paggasgas ng mga piyesa natin sa loob. Dahan-dahang padyak lang po yan, kusa po siyang lalabas. Hanggang sa makita mo na bumubula na po yung butas, okay na po yan. Pwede na nating itigil yung pagpadyak. Pupunasan na lang po natin yan. At bilang paalala po sa ating mga baguhan lang din sa mga barako na tulad ko, may makikita po kayong dalawang butas dyan sa ating oil filter cap na yan. Kailangan po ay maitapat po natin yan sa butas mamaya sa pagsusuksukan natin. Pero sa ngayon ay ilagay muna natin itong oil filter. May makikita kayong parang nozzle doon. Yung sa may goma na bahagi ng oil filter cap po, doon natin po siya isusuksok. Pipigain po katulad nito. So, importante po na kumapit yung pinaka oil filter natin sa oil filter cap natin or yung cover tulad po nito. At pwede na nating isalpak sa oil filter chamber. Pero bago yan ay unahin muna nating linisin yung spring bago natin ibalik dun sa pinaka sentro. Yan, dyan sa may part na yan. Punas-punas lang po natin. Saka natin ibalik sa pinaka gitna. Kailangan kumapit po yung spring para hindi mabago yung pwesto once na inilagay na natin yung oil filter natin. At yung butas po na tinutukoy ko kanina mula dun sa oil filter cap natin or oil filter cover natin, may makikita kayong butas sa gilid. Itatapat po natin yan dito sa mga gilid naman na to. Dito sa mga butas na to. So, hindi naman po siguro kayo magkakamali dyan dahil kusa po siyang magtatapat kapag inilagay na natin yung tornilyo. Huwag lang po natin mapagbabaligtad yung dalawang tornilyo na yan at iikot po yan. Mawawala po sa tamang pwesto. Ayan, isuksok na natin yung ating oil filter cover kasama yung oil filter sa loob. Make sure po na fit po yan at hindi magbabago yung O-ring
para walang tagas yung langis. Yan, yung bagay na yan, yung itim na yan, yung o-ring na yan, kinakailangan maisuksok po natin ang pantayan sa loob ng chamber na walang sabit sa labas. So, pipigain lang natin yan. Yan. Susuksok lang nating mabuti yan gamit yung ating palad para maitulak natin paloob. And then i-hold lang natin habang isinusuksok naman natin yung unang tornilyo para may lock na po siya sa kabilang side. At wag po muna nating masyadong hihigpitan yung isang tornilyo na yan. Katulad kaninang pagbaklas, balanse po dapat siya, kabilaan, palitan po yung paghihigpit. At syempre wag po natin masyadong pupersahin, wag natin masyadong ikutin at baka naman lost thread na yung ating screw or yung bolt, baka mahirapan na tayong tanggalin. At ngayon naman ay itabi na natin yung used oil or yung nagamit na langis. Punasan na rin natin yung drain hole dito sa ilalim ng ating makina. Maibalik na natin yung tornilyo. So asahan po natin na may mga tumutulo pa po dyan. So tsatsagain lang natin na punas-punasan. Sa pagbalik naman po ng ating drain plug ay pakanan naman po ang pag-ikot. Hindi rin po natin ito pwedeng masyadong higpitan. So ngayon naman po ay magsasalin na tayo ng ating langis. So babase po tayo sa ating manual. So 1 liter po when filter is not removed. Kapag hindi po natin pinaltan ng oil filter, 1 liter lang. Pero kung pinaltan po natin ng oil filter, dapat 1.1 liter ang ibabalik natin. So pagsasalin ng langis natin ay gagamit tayo ng Shell Advanced Long Ride 10W40 na langis. So kitang-kita nyo, bago po ito, selyado pa po ito. At gumamit po tayo ngayon dito ng embudo. Make sure lang po na nakatagilid po or naka-side stand po ang ating motor para kahit papano ay nakalin yung motor natin, hindi tayo mahirapan magsalin. So wag po natin biglain yan, baka umapaw naman. At ayan na nga yung ating Shell Advance na langis. Makintab na makintab. Bagong bago po. So ang ilalagay po natin ngayon ay 1 litro. Then susundan po natin siya ng 0.1 para po makumpleto yung ating 1.1 liter na pang change oil. Ako po kasi ay tinataktak ko talaga. Ika nga ng Shell, every drop counts. Kaya kailangan itaktak natin yan. Sayang yung bayad. At ito naman po yung karagdagan na 0.1 para makumpleto na yung 1.1 liter natin na pang change oil. Yan. Okay na po. At tatakpan na po natin siya para hindi na po mapasukan ng mga foreign objects na pwedeng maging dahilan ng pagkasira ng ating motor. Dito po ay hand tight lang po pwede na. So ngayon naman po ay testingin natin kung gagana na yung ating motor. Kickstart na po natin pero patay muna yung susian natin. Try natin. This time ay isusi na po natin para makita natin kung gagana na. Alright, one click, one kick. Alright na, working na.